Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling hindi mo nabayaran yung SSS condo donation mo o kahit iba pang loan katulad ng salary loan, calamity loan? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag-uusapan natin in this video yung sa SSS condo donation. Applicable na rin ito sa iba pang mga loan or past due loan katulad ng salary loan or calamity loan. Magkakaroon ito ng tuloy-tuloy na interes. Sa ngayon nasa 10% per year. Possible mas bababa pa to sa future, pero still may interest pa rin i-apply bukod pa sa penalty na makukuha. Ipakita ko yung isang halimbawa. Para sa 5,000 natitirang utang, meron na agad tong penalty na 1,500. Masyado itong malaki para sa amount na 5,000. Paano pa kaya kung mas malaki itong loan na to? Most likely, mas malaki din yung penalty. Pero, buti na lang, nag-offer ang SSS ng loan consolidation, kung saan lahat ng loan mo, mapa-salary, calamity, o yung mga na-restructure na loan dati pa, katulad nitong pinapakita kong account, LRP means Loan Restructured Program. In-apply na to ng condonation dati, pero may mga natira pa ring utang. At yun yung 5,000 na yun. Ang mangyayari, babayaran mo na lang yung interest at yung principal ng natitirang mong utang. Pero hindi mo nababayaran yung penalty. Pero tandaan na dapat bayaran mo ito within the term simula nung na-approve. Kailan yon? 30 days or isang buwan, dapat mabayaran mo na. Or else, possible itong mag-default. Bukod pa dyan, meron din silang ina-offer na down payment. Katulad na pinapakita ko sa inyo dito, may option kasi na one-time payment or installment. Kapag masyadong malaki yung loan, pwede nyo na lang gawin yung installment. At pwede namang mamili kung 10% pa, or mas mataas, yung pwede nyo maging down payment muna. Ang kagandahan niyan, magkakaroon kayo ng option na bayaran yung natitirang utang ng kada buwan. Pero tandaan, yung down payment at yung one-time payment, dapat mabayaran siya within 30 days, pero yung mga the rest ng monthly payment, dapat mabayaran din siya. Pero kung for some reason, hindi ulit siya nabayaran, nag-pass due ulit yung loan, ano yung pinakamangyayari sa atin? In case na magkaroon ng default, maapektuhan ito yung benepisyo natin sa SSS. Ayaw naman nating makaltas ito sa retirement natin, sa sickness or maternity. Tandaan na yung inutang natin, lumalaki siya o lumolobo siya. So mas malaki din yung makakaltas sa mga future na makukuha nating pera mula sa SSS. So in this video, ipakita ko na rin sa inyo yung quick process para makapag-apply ng loan condonation. Bakit kayo mag-apply ng loan condonation? Ito ay para ma-waive or hindi nabayaran yung penalty. So sa pag-apply, pumunta lang sa loans, loan penalty condonation. Kung ang gamit nyo ay yung cellphone ninyo, merong 3 lines dito. I-tap nyo lang yan, and then loans, and then loan penalty condonation. Mas malaki yung view sa computer, kaya sa computer na lang ipapakita ko. Pero pwede nyo itong i-access sa phone ninyo. And now, nandito yung loan natin, yung kailangan bayaran. Andito yung penalty na hindi na kailangan bayaran pa. And then makikita nyo rito yung breakdown ng principal at interest na din. Dito yung preferred term. Pwedeng one time, pwedeng installment. Pag one time, 30 days lang, wala ng additional na interest. Yung condonable penalty, nakalagay din yan dito. Kapag naman installment, halimbawa, piliin natin 10% and then yung payment term 6 months. So, makikita dito kung magkano yung dapat bayaran kada buwan, kailan mag-uumpisa yung bayaran, at kailan din matatapos. May in-apply na interest dito. So, sa inyo, pag-isipan ninyo na maganda rin naman yung one-time payment, pero just in case na hindi kaya yung one-time payment dahil nga masyadong malaki yung loan sa SSS, pwede yung installment. Pag nag-scroll down kayo sa bandang baba, i-check nyo lang tong I agree, and then ito yung makikita ninyo. Bago kayo mag-click ng confirm dito, mas maganda na i-double check nyo yung mga detalye yung nasa baba. Ang pinakagusto ko dito ay yung sa installment term. Malilinawan sa inyo kung bakit hindi kayo nakakakuha ng ibang options katulad ng 12 months, 24 months. Sa case ko kasi, nasa 5,000 lang yung natitirang loan ko. That's why 6 months lang yung options. Pero kung mas mataas yung loan ninyo, halimbawa nasa 10,000, 12 months na yung ibibigay na option sa inyo ng SSS. Hindi na pwede yung 24 months. Yung 24 months para sa 18,000 to 36,000 pesos. Pataas ang pataas yung loan, mas matagal din yung term. Ito yung sinabi natin interest rate. And then, meron din ditong loan renewal kung interesado kayo. Kung sakali na nabayaran nyo na siya ng buo, after 3 months, pwede na kayo ulit kayong makapag-loan sa SSS.
Pero kung sakaling nag-default yung consolidated loan ninyo, pwede kayong mag-loan after 2 years pa. So kapag okay na, pwede na kayong mag-confirm, pero sa akin, ang bala ko is i-update. Mas gusto ko yung one-time payment para din mas maaga akong pwedeng makapag-loan dito sa SSS. And then kapag chinek ko na tong I agree, magpapakita ito. Pwede ko nang i-tap itong confirm. Siya nga pala baka malabo kasi nakikita nyo ganito yung kulay, grayed out siya, parang hindi siya halatang button pala. I-tap nyo lang yan or i-click nyo lang. And then, pag nag-red na siya, it means na ma-check na to automatically. I-click lang tong proceed, ito yung summary, and then click lang yung submit ulit. Approve na to automatically. Andito yung loan account number, andito yung PRN. Kunin nyo ito, dapat tama yung makukuha yung information, maging yung amount dapat sakto. Kasi ito yung mga information na gagamitin sa pagbayad sa SSS. Pwedeng GCash, pwede ibang wallet or online banking app, pwede rin naman sa bayad center. Very quick bago tayo magbayad dito sa loans, loan penalty condonation, dapat hindi nyo na makita yung option katulad kanina kung saan pinapakita yung penalty. Instead, nakalagay dito na meron ka ng existing na consolidated loan. It means successful talaga tayo sa pag-apply ng condonation loan sa SSS. So, meron na akong peace of mind, sure na ako na pwede na ako magbayad. Dito sa dashboard, under Pay Loans, merong Generating PRN. So, click natin yan. Hindi tayo gagawa ng panibagong PRN kasi may nakuha na tayo kanina. Instead, gusto ko lang ulit makita yung PRN at loan account number maging yung amount. At ito na yung GCash app. I-click lang tong Bills and then i-search ang SSS. I-click itong SSS Loans. Lalagay dito yung PRN na nasa SSS online account kanina, yung loan account number, yung payer type, magiging individual, country is Philippines, depende sa inyo, and email address na din. Sa pinakataas, yung saktong amount na babayaran, meron ding service fee na 8 pesos para dito. At kung mapapansin nyo nga pala sa bandang taas, posting period, real time, so hindi kailangan maghintay ng 24 hours or after few hours para dito. So mamaya i-double check natin yan, and then, eto na, pwede ko na siyang bayaran gamit yung wallet ko sa GCash, or pwede kasi akong mag-installment up to 100,000 pesos dito. Pero wallet na lang yung gamitin ko, click ko yung next, and then, pwede ko nang i-double check lahat. Kapag okay na yung PRN, sure na ako na tama ito maging account number at yung amount, click ko na yung confirm. So, ganun kabilis magbayad, wala tayong naging error, walang issue sa pagbayad online. At dito sa SSS, wala na siya sa active loans with PRN. Instead, nandito na siya sa paid PRN. So, pag in-scroll down ko siya, ito yung date kung kailan ko binayaran, ito yung amount, maging yung sa PRN at loan account number. Just in case na hindi nyo agad nakikita yung paid PRN or yung hindi agad siya nag-post, ang gawin niyo, pwede kayong mag-sign out and then sign in ulit at makikita nyo dapat na may paid PRN na dito. Pwede nyo i-double check loans and then loan penalty condonation. Makikita ninyo na wala na tayong existing loan dito. Instead, rejection reason. Kasi wala na tayong past due loan sa SSS. It means okay na, nabayaran na natin yung loan dito online. At ganun kadali mag-apply at magbayad na rin ng loan dito sa SSS. Kung may question kayo na paano ka nag-apply online, bakit meron kang SSS online account, meron kami ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-register sa SSS online. Pwede nyong i-check yung page or channel namin or yung link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!